Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teya from TM 94.7 TM Radio FM Cotabato. Kasama natin ang Balitang Bangsamoro. And sa ngayon ay ati pong makapanayam ang Deputy Minister ng MBHTE. Walang iba kundi si Sir Haron S. Miling. Okay sir, unang katanungan, ano po yung ginaganap dito sa CSU Gymnasium? Pwede po ba paki-enlighten po? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa inyo sa Bangsamoro Media and inyong mga libu-libong tagapakinig, taga-subaybay within and without the areas of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itong hapon ito ay... Again, 2 lanes lang po tayo para mabilis. And if meron dyang buntis, bagong panganak, PWD, pwede po kayong lumapit dito sa amin para priority lane. Buntis po ha, hindi yung buntis-buntisan. Baka mabuntis tayo lahat. From the regional office and the other... If ever may buntis dito lang sa amin, priority natin, bagong panganak, bagong opera. Lamitan City, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Cotabato City. So, sino po yung inaasahan natin na maging panauhin ngayon? Well, of course, ang inaasahan natin dito, this is, for your information, this is purely MBHTE affair. So, ang inaano natin is very, nandiyan na siguro ngayon, is our own, very own minister, the Honorable Muhager Iqbal. Wala po pa tayong attendance na para teachers. Yung para teachers po, meron hindi ko lang sinabi ko nga kanina, approximately mga 1,000 or even more. Kasi ito ang breakdown na nakuha ko kanina, 54 sa Lamitan City, Basilan 137, Tawi-Tawi 414, at saka iba pang ng Cotabato City, Maguindanao del Sur, and Maguindanao del Norte. So sa rough estimate ko, makaabutin tayo ng mga 1,000 lahat-lahat. Both newly appointed employees at saka yung mga promotion. Promoted. Okay sir, wala na kami ibang katanungan. Di ba kung meron kami nakalimutan sir? Pwede pa... Well, maraming salamat sa inyong pagtatanong sa amin at least marinig naman ng publiko ang side ng Ministry of Basic Higher and Technical Education. Alam mo, ang Ministry of Basic Higher and Technical Education is the biggest and largest ministry of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. This both in regard to the personnel. Ang personnel namin sa MBHTE ngayon ay kulang-kulang na 40,000 na. That is composing of 11 division. Even with the exit of Sulu Province, nag-join na sila sa Region 9 ngayon. Umalis sila sa BARM. Still, almost 40,000 na ang ating mga employees dyan. In terms of monetary or budgetary allocation, ito rin ang pinakamalaking budgetary allocation mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Government. At hindi ito bababa ng 30 billion pesos every year ang ina-allocate natin. Kasama dyan yung mga panswelo sa ating mga teacher, kasama dyan yung mga panswelo sa ating mga non-teaching position, kasama sa mga tapos na mag-register, sa mga mag-register pa lang, if tapos na kayo, ang upuan ninyo ay nakabase sa number ninyo sa posting. Dito sa left side, Region Office, Maguindanao del Sur, Lamitan, and Tawi. Again, may label na po yan ng number and division. Kung ano ang number ninyo sa posting, doon rin yung uupuan ninyo. Again, sa left side, Region Office, Maguindanao del Sur, Lamitan, and Tawi. Sa right side, continuation ng Region Office, Basilan, para teachers, and Tawi-Tawi. Deputy, baka meron po kayong nais na pasalamatan at baka meron kayong panawagan
Deputy, sa sinasagawang ceremonial of taking? Kung sa pasalamatan, ay nais natin pasalamatan ng gobyerno ng Bangsamoro, from the former Chief Minister si Haj Murad Ibrahim, ang kasalukuyang Chief Minister na si Abdul Rauf Magakwa, at ang mga miyembro ng Bangsamoro Parliament. Sila ang nag-allocate ng napakalaking pera para sa ating mga programa sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Aabot ito ng mga 30 billion pesos ang inallocate ng MDA ng Bangsamoro Parliament para sa ating mga educational needs. Kasi alam mo, hindi mo na itatanong, ang education sa BAM, just like in the national government, pangunahin talaga ang education. Even in the national government, the Department of Education is the largest education department at sila rin ang pinakamalaking budgetary allocation na Philippine programs. Okay, sukran. Thank you. Deputy. Pagka-picturean na ba siya, sir? So, yun po yung panahon natin kay Sir Haron S. Melling sa aming panayam ngayong hapon. Kaugnay sa isinasagawang ceremonial oath-taking ng ating mga newly hired teacher and promoted teachers ng iba't ibang lugar dito sa ating Pilipinas. Maraming salamat, sir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.